Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Lee Yung-ju, isang espesyalista sa OB/GYN. Narito ako ngayon hindi lang bilang inyong doktor, kundi bilang isang babae rin na nakauunawa sa pinagdaraanan ninyo. Kumusta po ang araw ninyo? Marahil ay naging abala na naman kayo sa pag-aalaga sa inyong asawa, sa pag-aayos ng bahay, o kaya naman ay sa pagbabantay sa inyong mga apo. Sa gitna ng lahat ng ito, nakakalimutan na ba ninyong lingapin ang inyong sarili? Sa paglubog ng araw at pagdating ng katahimikan sa paligid, marami sa ating mga nanay ang nakararamdam ng isang malalim na lungkot. Parang may malaking puwang sa loob na hindi maipaliwanag. Habang ang asawa ninyo ay mahimbing na natutulog at naghihilik sa tabi, o kaya naman ay dama ninyo ang pangungulila sa asawang nauna ng yumao at ang mga anak ninyo ay may kani-kanaya na ring buhay, sa gitna ng katahimikan ng bahay, tanging ingay na lang ng telebisyon ang kasama ninyo. Alam ko rin ang hirap ng biglaang pagkabog ng dibdib ng walang dahilan. Iyong pakiramdam na bigla kang pagpapawisan ng malapot at iinit ang buong katawan, hot flashes, nasusundan naman ng panginginig sa lamig. At kahit ilang tupa pa ang bilangin ninyo, hindi pa rin kayo dalawin ng antok. Nakatingala lang sa kisame hanggang mag-umaga. Sa aking klinika, marami ang lumalapit sa akin at humihikbi. Doktora, hindi ko na alam kung ang katawan ko ba o ang puso ko ang masakit. Parang may mabigat na bato sa dibdib ko at hindi ako makahinga. Natatakot na akong sumapit ang gabi dahil hindi ko alam kung paano ko na naman ito matatapos. Bilang doktor at bilang babae, nadudurog ang puso ko. Hindi lang ito basta sintomas ng menopause. May malalim na ugat ito ng pangungulila at kawalan ng saysay. Kaya naman ngayong araw, nais kong ibahagi sa inyo ang isang bagay na marahil ay hindi ninyo pa naririnig kahit kanino o kaya naman ay ikinahiya ninyong itanong. Hindi po ito isang bagay na dapat ikahiya. Ito ay tungkol sa ating natural na instinto at ang pinaka-epektibong paraan upang maibalik ang inyong kalusugan at sigla. Kung pakikinggan ninyo ako hanggang dulo, matutuklasan ninyo ang sikreto kung paano gagaling at muling mamumukadkad ang inyong pagkababae nang hindi na umaasa sa mga sleeping pills o antidepressant. Handa na ba kayo? Buksan natin ang pintuan ng sikretong ito. Madalas nating isipin na kapag ang isang babae ay nagmenopause na, tapos na ang kanyang silbi bilang babae, na dapat na nating kalimutan ang pagnanasa o ang sarap ng pagmamahalan. Marami ang magsasabi, ang tanda mo na kung ano-ano pang kalandian ang iniisip mo. Ang ganitong mga maling pananaw sa ating lipunan ang nagbubusal sa ating mga bibig at nagsasara sa ating mga puso. Ngunit bilang inyong OB/GYN, tinitiyak ko sa inyo, mali po ang kaisipang iyan. Hindi ibig sabihin na huminto na ang inyong dalaw ay mawawala na rin ang pakiramdam ng inyong katawan. Sa katunayan, ito ang inyong second golden age. Wala na ang takot sa pagbubuntis o ang abala ng regla, kaya mas malaya ninyong matutuunan ng pansin ang inyong sarili. Ang ating utak, nerbiyos at balat ay idinisenyo upang magnasa ng pagmamahal at haplos hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Ito ang bukal ng ating enerhiya. Kung paanong kailangan nating kumain kapag gutom, at matulog kapag pagod, ang pag-alo sa ating katawan mula sa pangumulila ay isa ring pangangailangan upang manatiling malusog. Ang problema, maraming nanay ang walang mapagbalingan ng ganitong pangangailangan. Ang mga biyuda, hiwalay sa asawa, o ang mga may asawa nga pero hindi na maayos ang relasyon, ang enerhiyang ito ay naiipon sa loob at hindi mailabas. Alam niyo ba kung ano ang kinahihinatnan nito? Ito ay nagiging stress, depression, at insomnia. Sa medisina, tinatawag itong psychosomatic disorder, ang sakit ng damdamin na lumalabas sa anyo ng sakit ng katawan. Kaya naman, narito ako upang ituro sa inyo ang isang paraan na hindi nangangailangan ng tulong ng iba.
Isang paraan upang aluin at pagalingin ang sarili, ang tinatawag nating self-pleasure o pag-aliw sa sarili. Alam ko, marami sa inyo ang namumula o nakakaramdam ng pagkailang ngayon. Marahil ay sasabihin ninyo, Diyos ko, doktora, napakalaswa naman yan. Paano ko gagawin ang ganong bagay? Ngunit sa mata ng medisina, hindi ito masama. Ito ay ang pinakaaktibong paraan ng pagmamahal sa sarili. Ito ay ang paglika ng natural na gamot sa loob mismo ng inyong katawan. Ibabahagi ko sa inyo ang kwento ni Nanay Rosa, 72 taong gulang. 5 taon na siyang biyuda at dumanas ng matinding depresyon at hindi makatulog. Kung saan saang doktor na siya nagpunta dahil sumasakit ang buong katawan niya, pero laging normal ang resulta ng lab tests. Noong dumating siya sa akin, wala siyang kabuhay-buhay. Pagkatapos ng mahabang usapan, naramdaman ko ang lalim ng kanyang lungkot. Dahan-dahan ko siyang pinayuhan na subukang mahalin ang sarili sa pribadong paraan. Noong una, nagalit siya at lumabas ng klinika. Pero pagkalipas ng 1 buwan, bumalik siya na tila ibang tao. Maaliwalas ang muka, malakas ang boses, at higit sa lahat, huminto na siya sa pag-inom ng sleeping pills. Sabi niya, Doktora, sinubukan ko lang po dahil sa desperasyon. Pero hindi ko akalain na ganito pala kasarap at kainam sa katawan. Ngayon, hindi na ako natatakot matulog. Bakit ba nangyayari ang ganitong milagro? Hayaan ninyong ipaliwanag ko ang siyensya sa likod nito. Kapag inuudiyok natin ang ating katawan hanggang sa maabot ang climax o orgasm, ang ating utak ay naglalabas ng isang makapangyarihang cocktail ng happiness hormones. Una ay ang endorphins. Ito ang tinatawag nating natural painkiller. Ang epekto nito ay 100 beses na mas malakas kaysa sa morphine. Kapag tumatanda tayo, madalas sumasakit ang ating mga kasukasuan, likod at ulo. Ngunit pagkatapos mong maranasan ang climax, mapapansin mong tila nawawala ang mga sakit na ito. Dahil ang endorphins ay nire-relax ang iyong mga kalamnan at hinaharangan ang pakiramdam ng sakit. Mas mabilis pa ito kaysa sa pag-inom ng gamot o pagpapahid ng ointment. Pangalawa ay ang oxytocin. Kilala ito bilang hormone ng pagmamahal. Tinatawag din itong stress killer. Pinabababa nito ang cortisol, ang hormone na nagpapaba sa atin at nadudulot ng kaba. Kapag puno ng oxytocin ang iyong utak, mararamdaman mo ang matinding kapayapaan. Parang nakababad ka sa isang mainit na hot spring. Kaya naman hindi mo na kailangan ng sleeping pills. Pangatlo ay ang dopamine. Ito ang nagbibigay ng sigla sa ating buhay. Kapag ang isang tao ay wala ng gana sa lahat ng bagay, ibig sabihin ay tuyo na ang dopamine sa kanyang utak. Ang sexual stimulation ang pinakamalakas na paraan para buhayin muli ang daloy ng dopamine. Kapag gumalik ang daloy nito, magkakaroon ka muli ng gana sa buhay. Mag-ayos ka na uli, magpapaganda at makikita mo ang ganda sa salamin. Ito ang tunay na sikreto ng pagkabata. Bukod dito, napakahalaga rin ito para sa kalusugan ng inyong vagina. Maraming kababaihan ang nagdurusa sa vaginal dryness at pangangate matapos ang menopause. Dahil nababawasan ng estrogen, ang balat sa bahaging iyon ay nagiging manipis na parang papel at magaling masugatan. Kung hindi natin ginagamit ang ating mga kalamnan, ito ay nanghihina at nanunuyo. Tinatawag itong disuse atrophy. Ngunit kapag may regular na stimulation, ang daloy ng dugo sa iyong ari ay bumibilis. Ang dugo ay nagdadala ng sustansya at oxygen na nagpapakapal muli sa inyong tissue, parang pagdidilig sa lupang tigang. At ang pag-urong ng inyong matris at pelvic muscles ay parang pag-eehersisyo sa gym. Nakatutulong din ito upang maiwasan ang urinary incontinence o iyong pagtagas ng ihi kapag umuubo o tumatawa. Napakalaking tulong nito, hindi ba? Kaya ang pag-aliw sa sarili ay hindi lang tungkol sa sarap. Ito ay isang panggamot sa depresyon, sa insomnia,
sa pananakit ng katawan at sa mga problema ng matris. Ito ay isang regalo ng kalikasan na walang gastos at walang side effects. Ngunit bakit natin ito pilit na itinatago o itinuturing na kasalanan? Dahil ito sa mga lumang paniniwala na ang babae ay dapat mahinhin. Ang sex ay para lang sa lalaki. O, kapag matanda na, dapat ay formal na. Panahon na para putulin ang mga tanika lang ito. Ang may-ari ng inyong katawan ay hindi ang inyong asawa o anak. Ito ay kayo mismo. Ngayon, paano ba ito sisimulan? Alam ko, marami sa inyo ang nahihiya o natatakot na baka masugatan ang sarili. Lalo na't sensitibo na ang inyong balat sa edad na ito. Kaya mahalagang malaman ang tamang paraan. Una, kalinisan at seguridad. Ang inyong katawan ay isang templo. Siguraduhing malinis ang inyong mga kamay at putol ang inyong mga kuko upang maiwasan ang anumang impeksyon o sugat. Pangalawa, lubricant. Ito ay napakahalaga. Dahil tuyo na ang bahaging yon, wag na wag susubok ng walang water-based lubricant. Iwasan ang langis, lotion o petroleum jelly dahil maaari itong magdulot ng impeksyon. Ang paggamit ng lubricant ay hindi luho, ito ay pangangailangan para hindi kayo masaktan. Pangatlo, ang paraan ng warm water. Ito ang pinaka-rekomendado ko para sa mga nagsisimula pa lang. Sa loob ng inyong banyo, itapat ang shower o bidet na may katamtamang init ng tubig sa inyong clitoris, ang bahaging pinaka-sensitibo. Ang init ng tubig ay nagpapaganda ng daloy ng dugo at ang banayad na presyon nito ay sapat na upang magising ang inyong mga nerbiyos. Napakalinis nito at hindi nakakailang. Huwag magmadali. Hayaan ang inyong katawan na dahan-dahang magising. Pang-apat, paggamit ng mga tools o vibrators. Huwag po kayong matakot sa mga ito. Ang mga ito ay parang salamin sa mata. Tinutulungan lang tayo kapag malabo na ang ating paningin o pakiramdam. Siguraduhin lang na dekalidad at malinis ang gagamitin. At ang pinakaimportante, ang inyong kaisipan. Ipikit ang inyong mga mata at isipin ang mga masasayang alaala. Huwag husgahan ang inyong sarili. Sa gitna ng inyong pag-iisa, sabihin ninyo sa inyong sarili, "Salamat sa iyong pagpupursige. Maganda ka pa rin. Karapat-dapat kang mahalin." Ang self-pleasure ay isang malalim na pag-uusap sa pagitan ng iyong kaluluwa at katawan. Kapag ang isang babae ay kontento at masaya, makikita ito sa kanyang mukha. Mas magiging mapagbigay at maaliwalas ang inyong aura. Kung may asawa pa kayo, ang inyong pagiging kampante ay makatutulong din sa kanya para mawala ang pressure sa kanya sa loob ng kwarto. Mga mahal kong nanay at lola, huwag na po kayong umiyak sa gabi dahil sa lungkot. Huwag ninyong hintayin na may ibang tao pang dumating para pasayahin kayo. Ang susi ng inyong kaligayahan ay nasa inyong sariling mga kamay. Kahit 80 o 70 taong gulang na kayo ay nananatiling maganda at marangal na babae. Huwag ninyong isuko ang inyong karapatan na maging masaya. Ang medisina ay hindi lang para gamutin ang sakit, kundi para tulungan ang bawat tao na mabuhay ng may dignidad at ligaya hanggang sa huling sandali. Sana ang mensaheng ito ay magsilbing ulan sa inyong tuyong damdamin. Kung may maramdaman man kayong kakaibang sakit o pagdurugo, huwag mag-atubiling pumunta sa amin sa OBGYN. Handa kaming makinig at tumulong ng walang paghuhusga. Maraming salamat sa pakikinig. Naway simula ngayong gabi, mapuno ang inyong silid ng katahimikan at kapanatagan ng loob. Muli, ako po si Dr. Lee Yang-ju, ang inyong katuwang sa kalusugan ng katawan at puso. Magandang gabi po at matulog ng mahimbing.